umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan. Pero bago po tayo pumunta sa mga main topic po natin, lagi ko naman po sinasabi sa inyo na wag po sana nating kalimutan na suportahan at iboto mga kababayan sa darating na Mayo 12. Ito pong ating mga senador mga kababayan, ano po na nakikita natin na magiging katuwang ni PBBM para paglingkuran ng sambayan ng Pilipino in the future kung sakaling pala rin po sila mga kababayan. At maraming salamat din po sa inyo kasi mga kababayan, si Tito Sen po si Tito Sen ang isa po sa nangunguna mga kababayan sa mga bagong surveys na lumabas po. So sana patuloy pa po nating suportahan mga kababayan ito pong ating mga kandidato sa pagkasenador. Ano po? So ngayon mga kababayan, shoutout po sa inyong lahat ha. Umpisahan na po agad natin etong ating talakayan mga kababayan. Dito po sa mga nakita nating balita patungkol dito kay Bato de la Rosa. Alam nyo ba mga kababayan, para pa nga atang napangaralan etong si Bato de la Rosa dito. I also have to bring up, sinabi mo na rin to sa story ko before, you did say that you will live and die. Yan. Para pa nga ata mga kababayan na napangaralan etong si Bato de la Rosa dito kasi meron pong binabanggit mga kababayan etong si Bato. I also have to bring up, yan, etong si Bato de la Rosa about po sa West Philippine Sea. Sinasabi po kasi niya na nung panahon daw mga kababayan ni dating Pangulong Duterte, napakataas daw ng respeto ng China mga kababayan sa Pilipinas at walang nangyayaring gulo. Wala daw pong nangyayaring gulo, walang nangyayari na pangharas mga kababayan dyan po sa West Philippine Sea. Hindi tayo binubuli sa madalit salita ng mga Chinese Coast Guard. So aalamin natin mga kababayan kung totoo nga ba yung sinasabing yan ni Bato de la Rosa. Kasi pag napatunayan natin na fake news mga kababayan yung si Bato de la Rosa, dapat wag nyo nang iboto yan. Ano po? So ito, i-play po natin. Sinabi mo na rin to sa story ko before, you did say that you will live and die with your president. You will live and die with your president. That would be President Duterte, of course. So I'm trying to reconcile what you're saying today and what you said before. Are you changing your mind now about the West Philippine Sea living issue? And dying is different from having different opinion. Di ba? I will live and die with him. Kung mayroong gagawang masama sa kanya, magpapakamatay ako. Pero pag magkaiba nga ng opinion yung magkaiba nga ng stand yung magkapatid, kami pa na hindi mo kami magkapatid. Di ba? At saka you are trying to distance me from President Duterte. Sabi ko na sa inyo, hindi siya pro-America, hindi siya pro-China, pro-Filipino siya. Kaya nga yung ganyang diskarte, ganyan, para respetuhin tayo ng both countries. Tingnan nyo, sa panahon ni Presidente, meron ba tayong nawala na area sa West Philippine Sea? Meron bang naagaw? But they increased it. Hindi nga kasi mga kababayan kasi kung titingnan nyo sa panahon kasi ni dating Pangulong Duterte, kahit sabihin ni Bato de la Rosa na iginigiit niya mga kababayan na wala daw nawala na teritoryo sa West Philippine Sea, para na rin nawala yung teritoryo natin. Bakit mga kababayan? Sa panahon kasi nung nakaupo si Duterte bilang presidente ng Pilipinas, hinayaan niya na mamayagpag itong mga Chinese Coast Guard dyan po sa West Philippine Sea. Sa madalit salita na wala ng boses at control mga kababayan, di umano ang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga, ang naghahari dyan mga kababayan nung panahon ni Digong ay eto pong mga Chinese Coast Guard. Kaya nga kung matatandaan nyo, hindi lang gaanong naibabalita sa media kung paano agawan ng mga huling isda, yung mga mangingisda po natin mga kababayan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At take note mga kababayan tandaan nyo, pinagtatanggol pa ni Digong yung mga Chinese Coast Guard na kumukuha ng isda na huli ng ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo, hindi naman talaga tayo narespeto ng mga Chinese Coast Guard nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang hindi napapag-usapan yung West Philippine Sea mga kababayan. Kaya hindi gaanong nababalita sa mga media kasi nga pinayagan ni Duterte na na etong mga Chinese Coast Guard ang maghari mga kababayan dyan po sa teritoryo natin. At isa pa, di ba kung matatandaan nyo, may mga gentleman's agreement pa na nababanggit na naging dahilan kung bakit mas lalo tayong hinaharas at binubuli ngayon ng mga Chinese Coast Guard. Kasi nga, meron daw pong gentleman's agreement or secret agreement etong China sa pagitan daw po mga kababayan ng dating administrasyon. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, di ba yung BRP Sierra Madre,
yung kinalalagyan nun mga kababayan, ganun na lamang katindi yung pagprotekta ng China mga kababayan. Kasi nga, lumaki na ang ulo ng mga Chinese Coast Guard kasi malaya sila sa panahon ni Duterte na nakakapaglayag dyan po sa West Philippine Sea at nakakapagmaniobra dyan po sa teritoryo po natin. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Wala, nirespeto tayo ng China. Nirespeto tayo ng China. Nirespeto siya ng China. So, napakaganda, di ba? Mayroon ka ba narinig na pambubuli ng Chinese militia doon sa ating mga mangingisda? Wait lang! Ipapakita natin yan, syempre. Sana hindi tayo i-copyright ng GMA7, ha? Eto mga kababayan, sabi ko naman sa inyo, pagka napatunayan ko ngayong gabi na fake news si Senator Bato de la Rosa, wag niyong iboboto yan. Kasi, pag fake news, dapat X na, mga kababayan. Ano po, eto, i-play po natin. Sana hindi tayo i-copyright. Wait lang ha. Yan. Igan, good morning. Pangungunahan ng AFP Northern Luzon Command dito sa Zambales mamayang alas 10 ng umaga ang pakikipag-usap sa mga mangingisda. Wait lang. Basahin ko lang muna yung title ha. Sabi dito, mga mangingisda sa Impanta, Pangasinan, sa pilitan umanong inagawa ng huli ng Chinese Coast Guard. Nasan si Senator Bato de la Rosa? Yung sinasabi niya mga kababayan, na hindi ginigipit yung mga mangingisda po natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mali po yan. Ito yung balita mga kababayan, ito po ay 6 na taon na ang nakakalipas at ito po ay in-upload at na-post noong June 13, 2018 mga kababayan. So ito ipagpatuloy pa natin. Para talakayan ang kanilang kaligtasan at nanganganib na kabuhayan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Eto pag napatunayan ko to, yung mga DD-shit dyan, wag na ninyong iboto. Etong si Bato de la Rosa kasi fake news kayo. Hindi lang sa Masinloc, Zambales at Mariveles, Bataan, may mga mangingisda na kinukuhanan ng huling isda mula sa Chinese Coast Guard. Meron din sa Infanta, Pangasinan. At bilang pruweba, binigay ng isang mangingisda ang cellphone video na ito sa GMA News na kuha mula sa Scarborough Shoal nito lang Mayo. Pinapakita rito. Eto mga kababayan, yan. Kung titingnan ninyo, yan po ay Chinese mga kababayan. Tapos kinukuha yung mga huling isda ng mga mangingisda po natin. At ito pa yung pinakamatindi dyan. Ang pinipili ng mga Chinese mga kababayan, yung mga malalaking huli. Hindi yung mga maliliit. Yun yung kinukuha nila, yung mga malalaking huli ng mga mangingisda po natin. Tapos ang ipapalit nila, ang ibabayad nila, yung bote ng alak na pinag-inuman po nila. Ganon katindi yung ginawa nilang pang-aalipusta at pambubulay sa mga mangingisda po natin. Ipagpatuloy pa natin. Ito ang isang miyembro ng Chinese Coast Guard na nakasibilyan na nasa bangka ng mga Pilipino at hinahalukay ang styrofoam box o cooler na puno ng isda. Inaawat na siya ng mangingisda sa pamamagitan ng mga senyas. Pero hindi nagpaawat ang Chino na bumalik sa kanyang speedboat dala ang malalaking mga isda. Walang iniwang kapalit ang Chino sa mga mangingisda sa video na ito. May isa namang mangingisda na ipinakita sa atin ng bote ng alak na galing sa Chinese Coast Guard. Diba? Pero ang kapalit daw nito, isang malaking kahon ng mamahaling isda na kinuha nila. Kapag sumasamparaw ang mga Chino. Kita nyo kung gaano katindi mga kababayan. Isang malaking kahon ng mga isda na nahuli ng mga mangingisda po natin na ang halaga ay mahal mga kababayan. Tapos kinuha yung isang kahon na yon at ang ipinalit ay isang bote ng alak na walang laman na hindi naman mapapakinabangan mga kababayan. Ginawa ngang uto-uto. Alam niyo yon? Ginawang uto-uto yung mga kababayang Pilipino mangingisda po natin nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga, malakas ang loob ng mga ito na balusabasin o loko-lokohin yung ating mga mangingisda. Bakit? Kasi mismo presidente ng Pilipinas nung panahon na yon, ipinagtatanggol yung ginagawang anomalyang yan ng mga Chinese Coast Guard sa mga mangingisda po natin. Saan ka nagkatala? Sabihin mo, barter lang itong ginagawang ito ng mga mangingisda. Kita mo naman na walang ipinalit. Yung mga barter lang yung ginagawa nito mga Chinese Coast Guard na ito sa mga mangingisda natin. Kita nyo naman paano naging barter mga kababayan na yung ipinapalit ay isang piraso ng bote na walang laman. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Walang paalam sa kanila. Minsan hindi na makatanggi ang mga Pinoy at tinatanggap na lang ang binibigay ng mga ito tulad ng sigarilyo, noodles at mga beer in can. Pero kung masusunod sila, ayaw nilang ipamigay ang pinaghirapan nilang huli. Diba? May pagkakataon namang pumapalag ang ilang mangingisda tulad ng ipitin nila ang kamay ng isang Chino na naghahalukay sa kanilang styrobox. Igan, kahapon bumisita naman dito doon sa Infanta, Pangasinan ang DFA para pakinggan ang kanilang mga hinihing at bigay ang kanilang contact details para maaari silang magbigay ng kanilang mga saloobin o reklamo directly. Yan ang latest mula rito sa Zambales. Balik sa'yo, Igan.
Yan o, ganyang katindi mga kababayan ng panahon ni Digong. Hindi lang kasi gaanong naiibalita ito. Tingnan nyo nga mga kababayan, yung views lang nito, 2,000 lang. Ibig sabihin hindi siya nakita ng napakaraming mga kababayang Pilipino po natin at ang nakakita lang, 2,000 tao lang. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, yung sinasabi ni Bato de la Rosa dito na napakalaki ng pagrespeto ng China sa Pilipinas nung panahon po ni dating Pangulong Duterte at hindi nahaharas yung mga kababayan po natin mangingisda, isang malaking kalokohan po yan. Hindi po kapanipaniwala yan kasi kita nyo naman kung paano gawing uto-uto yung mga mangingisda po natin. Saan ka nagkatala? Diba? Kapalit ng isang kahon or isang cooler ng isdang mamahalin, isang bote ng alak na walang laban. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. It happened nung panahon ni President Duterte. It happened before, Sen. It happened before. Panahon ni Duterte. Less lang to a less degree. Pero hindi kagaya ngayon na wala na talaga silang respeto. Yes, but they continued militarizing. They continued building the islands. And then whatever, kasi nag-start naman yan before pa si President Duterte pumasok sa gobyerno. Hindi mo masagot. Hindi mo masagot yung tanong sa inong media kasi nga, pag sinagot mo yan, masasagasaan mo si Digong. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, oo nga, pagpalagay natin, hindi nga gaanong binubuli yung mga mga kasundaluhan natin dyan po sa West Philippine Sea. Pero tuloy-tuloy naman yung pagpapatayo mga kababayan ng establishmento dyan po sa West Philippine Sea ng mga Chinese na yan. Diba mga kababayan? Hindi ko naman nilalahat. Yun lang po mga Chinese official at mga Chinese Coast Guard mga kababayan naghahama na gustong angkinin yung teritoryo po natin. Dire-diretso yung pagpapagawa nila. At pagtatambak nila ng mga lupa dyan po sa ating teritoryo mga kababayan at unti-unti nilang sinasakop. Kaya nga kung titingnan ninyo, ganun na lamang katindi yung pagbabawal at paghaharang paghaharang nito mga Chinese Coast Guard dyan po sa mga resupply materials natin sa may Sierra Madre, sa may BRP Sierra Madre mga kababayan kasi nga ayaw nila na ipakumpune, ipagawa yung sasakyan nating pandagat dyan na nagsisilbing basis po natin. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, bakit nagkakaganyan ang mga Chinese Coast Guard? Kasi nga may pinanghahawakan sila na di umano meron daw gentleman's agreement o secret deal dyan po sa pagitan ng dating administrasyon at saka po ng Chinese government. Kaya po nagkakaganyan po sila. So wag na kayo magtaka kung bakit nung panahon ni Duterte wala kayo nababalita ang binubuli daw di umano mga kababayan at wala kayo nababalitaan na mga inaagawan daw ng isda kasi nga hindi naman talaga gaanong nababalita dahil nga hinayaan ni Duterte na China yung magmaniobra mga kababayan dyan po sa West Philippine Sea. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. No, panahon pa ni Pinoy yan, dyan na yan sila, nagsimula na yan sila. So whatever kung anong ginagawa nila dyan, basta importante, nirespeto tayo, hindi tayo binubuli, ating mga mangisda, hindi nila dinadrive away from doon sa West Philippines. Meron tayong cabinet member from the Pinoy administration. Do you want to rebut? Well, sabi mo kasi dahil karamihan naman ng artificial islands na kasinlaki na ng isang syudad ay nabuo nung panahon ni President Digong. No, kaya hindi rin pwedeng sabihin na hindi aggressive yung China during that time. Tama! At yung lumubog na, yung muntik mamatay yung mahigit 20, nangyari yan during that time. So, ang sinasabi ko lang naman ay even during the time of Digong, nag-escalate yung China, especially during sa island building. Ayun, yan, agree ako dyan. Totoo naman talaga. Di ba? Ano ka ngayon? Di napahiya ka kay Sir Ronald Daliamas. Kasi nga, alam nyo mga kababayan, masama yung sobrang nagtatanggol kay Digong. Alam nyo, sablay na nga, nung panahon na siya ang naging presidente, alam nyo pinagbigyan na ng napakaraming beses itong China nung panahon ni Digong mga kababayan. Tapos ngayon ipagtatanggol mo pa. So yan mga kababayan, sinopla siya ni Sir Ronald Daliamas kasi nga may mga naging aksyon din mga kababayan ang mga Chinese Coast Guard nung panahon ni dating Pangulong Duterte na binubuli talaga yung mga kasundaluhan po natin at binubuli talaga, inaagawan ng huli yung mga mangingisda po natin. Kaya wag sabihin ni Bato de la Rosa na walang pambubuli na nangyari nung panahon ni Digong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nangyari yan pero hindi tayo binubuli. Hindi tayo binubuli. At when you say andyan sila, nagde-develop. Ano yung dinidevelop nila? Di ba yung panahon pa ng
Wait lang ha, wait lang. Hindi daw binubuli, giniit pa ni Bato de la Rosa. Eto, pagpatuloy pa natin. Bam, sa pakipag-usap mo, regular pa rin ba hanggang ngayon yung pagpatrolya sa West Philippine Sea? Iyan yung karaniwan na situation. Wala sila nakikitang mga kawani na ating Philippine Coast Guard. Tayong mga mangingisda lang at yung ang ever constant na presence yung Chinese Coast Guard. So, on a normal day daw, talagang yun. Ito mga kababayan, yan ba yung hindi pambubuli? Tingnan nyo yung nasa video. Yun sila lang ang yan ba ang hindi pambubuli? Kinukuha yung huli ng mga mangingisda po natin? Yan ba ang hindi pambubuli mga kababayan? Mas masahol pa nga yan sa pambubuli. Alam nyo kung bakit? Kasi yung kabuhayan at pangkuha sana mga kababayan or pag-asa ng mga mangingisda po natin para makakain sa pang-araw-araw, tinatapyasan pa ng malaki, ninanakaw pa ng napakalaki nitong mga Chinese Coast Guard na ito. Kita nyo kung gaano kalakas ang loob nila na sumampa, umakyat sa mga sasakyang pandagat ng mga mangingisda po natin para lamang kutongan, para lamang nakawan ang mga mangingisda po natin. Mas masahol pa yan sa pambubuli. Tandaan nyo mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Nagtutos doon sa Scarborough Shoal, mga mangingisda Pilipino at Chinese Coast Guard. Pero ito nakakapangisda, hindi sila tinataboy. Ganun nga, kaya lang, humihingi ng isda sa kanila, yung Chinese Coast Guard. Okay. Kasi nakapunta tayo rito sa Scarborough Shoal 2 years ago, tinataboy. Grabe, so, ngayon, contrast that today, nakakapangisda sila pero doon lang din sila sa labas ng bahura. Kasi yung mga mangingisda, for their safety, gusto sana nila makapasok sila sa loob ng lagoon. Pero nakaharang yung Chinese Coast Guard ships doon sa mismong bukana. Pero nakakapangisda sila. Yun nga lang, para naging common routine na rin, according sa tatlong fishing communities na nadalaw natin, Mariveles Bataan, Masinloc Zambales, at ito nga Infanta Pangasinan, common experience nila na inaakyat sila ng mga Chinese Coast Guard, walang paalam, walang abiso kung kailan, basta kung kailan lang nila gusto. Minsan nga habang natutulog sila, paakyatin sila, walang sabi-sabi, at kakalkalin yung kanilang mga huli, kahit tinatago na nila, hanapin pa rin yun. Tapos minsan nilalagay nila sa ibabaw yung mga hindi kagandahang isda, hinahalukay daw talaga, may mga gloves para na dalaigan. Nasaan si Bato de la Rosa? Ngayon mo sabihing walang pambubuli. Biruin nyo mga kababayan saglip na payagan ng mga Chinese Coast Guard na makapangisda sa loob ng mga teritoryo natin, eto mga mangingisda, ang ginagawa nila, hinaharangan nila, doon nila pinapangisda mga kababayan sa labas na hindi naman makakahuli ng sobrang dami, eto mga mangingisda po natin. Tapos kapag ka nagkaroon ng huli, kahit walang paalam, inaakyat mga kababayan sa bangka o sa barko ng mga mangingisda po natin, inaakyat ng mga Chinese Coast Guard at kinukuha yung mga huling isda. Ganon po sila kagarapal nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit nga ba ganyang kagarapal yung mga yan, kung bakit malalakas ang loob ng mga yan na ganyan-ganyanin yung mga mangingisda po natin. Ipagpatuloy pa natin ito. Okay, pero hindi sila pwedeng tumanggi na pag kinukuha na yung kanilang mga huli? Iba't iba yung response sa mga mangingisda. May ilan na natatakot silang umalma or taboy yung mga Chinese Coast Guard na sumasampa dahil ayaw nilang ma-compromise ang kanilang kabuhayan kasi it takes 18 hours na makarating doon. Around 80,000 to 200,000 pesos na puhunan para lang makabiyahe ron. Kita nyo? Mag-stay doon for a week at kung paalisin sila, ang laking lugi para sa kanila. Kaya para sa kanila, parang makisama na lang. Kaya amen na lang doon sa nangyayari. Meron din tayo nakausap kahapon na yan ang pinakamasakit kasi mga kababayan, naging manhead yung mga kababayang Pilipino natin para lamang may hanap buhay, para may mapagkunan ng kanilang ikabubuhay. Biruin nyo, mamumuhunan sila ng 200 pesos. Tapos, para lamang makapangisda. Kung itataboy nga naman sila mga kababayan at hindi sila papayagang mangisda, wala, lugi sila mga kababayan sa ipinunuhanan nila na 200 pesos. Kaya anong gagawin nila? Magpapatay malisya na lamang po sila na parang wala silang nakita tuwing nanakawan sila ng isda ng mga Chinese Coast Guard po na ito. Tapos ang pinakamasakla pa dito mga kababayan, kapag mangingisda sila, itinataboy pa sila. Tapos kung ano lang, yung mismong teritoryo na ibinibigay sa kanila para makapangisda, doon lang sila pwedeng mangisda. Tapos kapag nagkaroon ng huli, nanakawin pa. Ganyan katindi yung ginawa sa mga mangingisda po natin nung panahon ng dating administrasyon. Ngayon, may nabalitaan ba kayo na yung mga mangingisda natin ninanakawan? Wala mga kababayan. Oo, mainit nga ang issue sa West Philippine Sea. Mainit nga yung ginagawang pambubuli nitong mga Chinese Coast Guard. Pero wala kayong mababalitaan mga kababayan na sa panahong ito ngayon, may mga mangingisda tayo na ninanakawan ng huli nitong mga Chinese Coast Guard na ito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pumalag sila
Talagang tinanong nila kung anong ibibigay na kapalit. Sinabi na 2 noodles, 2 kahan ng sigarilyo. Tumanggi sila. Diba? Kahit tumanggi sila, parang persistent pa rin daw. Ang ginawa daw ng isang fisherman na inipit daw yung kamay ng Chino dun sa cooler. As in, inipit niya yung kamay kasi talagang ayaw niya. And wala rin nagawa yung particular na Chino na yun at umalis na lang. So may mga ganung mga kwento. Pero for the most part, parang tanggap na nila na bahagi na ng routine na kailangan nila mag-sacrifice ng a few kilos ng kanilang huli para lang matiwasay. 200K. 200 ba? Hindi, parang 200 yung sinabi. Eto, sa pinapakita mong video, pinipigilan na, kuha pa rin ng kuha, no? Oo. Anyway, at kumikilos na ang 2 panig dyan para mabigyan naman ng mas magandang solusyon yung bagay na yan. Maraming salamat, Bam Alegre. Kita nyo mga kababayan, so ganyan po kasi nungaling, etong si Bato de la Rosa. Kaya nga huwag kayong tawag dito, huwag kayong magpapapaniwala dito. Kasi inuutulang kayo mga kababayan. Kita nyo, maling-mali na, ipipilit pa na tama yung ginawa ni Duterte dati na stand niya dun po sa West Philippine Sea. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Bago si President Duterte, nandyan na sila. Nakapasok na sila dyan. So, huwag natin entirely i-blame si Pangulong Duterte up to the point na sabihin nyo, kami mga kandidato na pinipilaban ay Team China. Yan, ituloy na natin yan mga kababayan dito sa usapang Team China. Pero bago tayo pumunta doon mga kababayan, bago tayo pumunta dito, ituloy natin yung topic natin kanina, tanggalin na natin to. Yan, ituloy natin dito mga kababayan, kasi kung matatandaan nyo, di ba ang lalakas ng loob ng mga Chinese Coast Guard na nakawan? Yung mga mangingisda po natin mga kababayan ng isda nung panahon ni dating Pangulong Duterte mga kababayan. Bakit nga ba malalakas ang loob ng mga yan? Eto, pakinggan nyo ha, sabi dito sa GMA Integrated News, President Duterte, sa pagkuha ng Chinese Coast Guard sa huli ng mga mangingisdang Pilipino, it's a barter. Yan po yung tingin ni dating Pangulong Duterte, barter daw. Paano naging barter? Biruin nyo ang kapalit, bote na walang laman, bote ng alak na walang laman. Paano naging barter yon? Walang halaga yung ipinalit sa napakaraming huli ng mga mangingisda natin. 'Di ba? Paano naging barter na yung kapalit ng napakaraming isda na hindi naman ipinagpapalit ng mga mangingisda po natin 2 pirasong noodles at saka sigarilyo lang, mga kababayan. So paano naging ano yon? Paano naging barter yon? Hindi nga nakikipagpalit, hindi nga nakikipagkalakalan yung mga mangingisda po natin at sa pilitang kinukuha yung isda. Di ba mga kababayan, mas masarap pakinggan doon sa pangyayaring yon yung pangungutong kaysa dito sa sinasabi ni Duterte na barter. Ano po ngayon, ito ipagpatuloy pa natin. Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi tuwirang pangungutong ang pagkuha ng Chinese Coast Guard sa mga huling isda ng mga mangingisdang Pilipino sa Panatag Shoal. Ito raw ay Kita nyo ha, pinagtanggol pa talaga ni Duterte yung ginagawang pagnanakaw ng mga Chinese Coast Guard ng huling isda dun sa mga mangingisda po natin. Ganyan katindi. Kaya malalakas ang loob ng mga Chinese Coast Guard na yan na ganyan-ganyanin yung mga mangingisda po natin nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi nga ipinagtatanggol niya pa. Kita nyo mga kababayan ha, saglip na siya ang presidente na nakaupo kung dinahin niya yung ginagawang pagnanakaw ng mga Chinese Coast Guard dun po sa huling isda ng mga mangingisda po natin. Ano ginawa niya? Ipinagtanggol niya pa. Pero sosoplahin po yan ni Roque. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Katulad yan ng naunang pananaw sa insidente ni Chinese Ambassador to the Philippines, Xiao Jinhua. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang Pangulo kaugnay sa issue simula nang iulat sa programang Reporter's Notebook ang pangunguha ng mga Chino sa mga huli ng mangingisdang eto pa! Senator Bato de la Rosa ha, eto pa, panoorin mo to. Eto talaga, lantaran to. Pilipino, kapalit ang noodles, alak at iba pang produkto. Ang pahayag ni Pangulong Duterte taliwas naman sa sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque noong nakaraang linggo. Yan, dito papasok ngayon na sinupalpal mga kababayan ni Roque, etong si Bato de la Rosa at saka itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit mga kababayan? Kasi ang sinasabi ni Bato de la Rosa, wala daw pambubuli o panghaharas na nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte dyan daw po sa West Philippine Sea. Napakalaki daw po ng pagrespeto ng mga Chinese Coast Guard, ng mga taga-China sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino, mga kababayan. At ang isa pa dyan, di ba kung titingnan nyo, sinabi ni Digong dito na barter daw.
barter daw yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard na basta umaakyat dyan po sa bangka ng mga mangingisda po natin at sa pilitang ninanakaw yung mga isda. Ano po, so ito ay pagpatuloy pa natin. Hindi po natin tinatanggap na barter yon. Kaya yung mga balita na ako daw nagsabi barter, ang sabi ko nga po, fish thievery. Pero tagalogin na natin, pangungutong. Pangingikil. It was a barter. Ano? Ayan o. Yan bang hindi nang bubuli, Senator Bato? Kay Rocky na nang galing dati. Sinabi na ni Rocky dati, yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard sa mga mangingisda po natin, pangungutong, pangingikil. Di ba pangmamalabis yun? Di ba pangbubuli yun, mga kababayan? Yung ginagawang ganon, yung pangingikil, pangungutong ng mga Chinese Coast Guard sa mga mangingisda po natin na hindi naman talaga ipinagpapalit yung kanilang huling isda. So ngayon, pakinggan nyo yung sinasabi ni Digong dito. In exchange for yung isda. Wait lang. Yan, iano natin ng konti. Yan. Ang sabi ko nga po, fish thievery. Pero tagalogin na natin, pangungutong, I think, o pangingikil. It was a barter. In exchange for yung isda. Ang problema, ang valuation. You do not have a way of any barter. It's wishful thinking, yan. The value of that, di ba? Hindi tayo nakakaintindihan dito. It was not an outright seizure. This is how you... Di ba? Ganyan katindi. Ganyan ang pagmamahal ni Digong sa mga Chinese Coast Guard nung panahon po niya. Saglip na kundi na hiniya kasi nga, ayon nga kay Roque, pangungutong yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard. Tapos pagdating kay Duterte, barter daw po yun. Hindi lang daw nagkakaintindihan yung mangingisda at saka daw po yung Chinese Coast Guard. Pero kung titingnan natin mabuti mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi naman talaga nakikipagpalit. Hindi nakikipagkalakalan eto mga mangingisda sa mga Chinese Coast Guard. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kaya naman po ng mga mangingisda natin na bumili ng maraming noodles pagka naibenta yung huli nilang isda. Kaya ng mga mangingisda natin na bumili ng maraming bilog dyan o maraming red horse dyan mga kababayan pagka-benta nung nahuli po nilang isda. At mas lalong kayang bumili ng mga mangingisda po natin ng sigarilyong marami pagka naibenta na yung mga huli po nilang isda. Kaya hindi po sila nakikipagkalakalan dyan sa mga Chinese Coast Guard. Sila lang ang umaakyat at pinipilit ng walang paalam na kuhanin yung mga huling isda ng mga mangingisda po natin. So paano ngayon nasabi ni Bato de la Rosa na nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay hindi man lang nabubuli yung mga mangingisda po natin? Kung eto nga lantara na, mismong si Roque pa nga nagsabi na yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard, pangungutong at pangingikil sa mga kababayan po nating Pilipino na mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Kaya wag sabihin ni Bato de la Rosa na walang pambubuli na nangyari sa West Philippine Sea. Kung tutuusin nga, mas masahol pa yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard sa mga mangingisda po natin dahil tinatanggalan, ninanakawan ng hanap buhay ng mga ito, yung mga kababayan po nating Pilipino na mangingisda.